Praise God. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hey! Gumagana ba ang ating monitor? Yan. Patingnan niya po ito. Hello. Ano ba nakikita niyo dyan? Ay, si Alex yun? Hello, si Alex. Ano po napapansin niyo dyan? Isang napakagandang bahay, ano? Tapos yung bahay, nakabagsak. Tapos may luxury car. Nadaganan din, ano? Ano kaya nasa puso ng may-ari niyan? No. Alam niyo ba yung interview yung may-ari niyan? 25 years siyang nagtatrabaho sa Bahrain as a chef. At yan ang kanyang naipundar sa probinsya. But sabi niya, 25 years, in 5 minutes, ito yung nangyari sa 25 years kong pinagpaguran. Ano ang mahihinuha niyo dun, mga kapatid? Parang minsan ang sarap ng kubo na lang, ano? No. hindi ko na ilagay yung isa, kubo na lang eh. Sayang eh. Kasi nakangiti talaga, wala pang ngipin eh. Matanda. Nasa kubo lang siya. So imagine mo yung laking panghihinayang sa meron ganyan. Ito pa. Wow! Ferrari yung isa na yun, no? Sino nakakaalala nung Dubai Storm? That was last April. Dubai Storm? Walang nagawa yung Dubai. Oh, Dubai Storm. So yan yun. Sa yan. Then, ayun no? Sa mga gilid, nilubog yung mga sasakyan. Sabi no? Milyong-milyon halaga nung ano na yun eh. Sasakyan na yun. Pero, wala eh. Talagang ulan lang ang katapat. Ulan at putik lang ang katapat. Yeah. So ano mahihinuhan dyan, mga kapatid? Sa ganyang bagay. Gagasta ka ng milyon. Tapos, in just a split seconds or a minute, ganun ang magiging resulta. Pero masama bang magkaroon ng Ferrari? Masama bang magkaroon ng Ferrari? Hindi naman, di ba? Ay, yung magandang bahay, masama ba? Hindi. Abi, syempre lahat tayo gusto, di ba? O, mamaya, tingnan natin, pag-aralan natin yan. So, bago yun, manalangin muna tayo at may babatiin tayo bago tayo magsimula. Dakilang Diyos, amang banal sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Kami po ang may nagpapasalamat sa umagang ito at kahit kami nagkulang, nagkamali sa kahapon, pero hindi naapektuhan ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat at aerto kami ngayon, buhay, malalakas, nakakahinga ng maayos, nakakakain, nakakainom ng tubig. Salamat po sa lahat ng pagpapala na ito, lahat ng pabor na ibinigay yung ngayong umaga na ito, Panginoon. At patunay po niya ng iyong katapatan sa amin, Panginoon. At sa umaga pong ito, Ama, kami po ay buong pusong umaasa sa iyo. Ang iyong Espiritu nawang siyang dumaloy sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan, ay kasiyahan po na iyong banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na magsalita at itago niyo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon. Dahil lamang sa iyo, dahil lamang sa iyong biyaya, kaya kami nakatatayo lahat pare-pareho. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay. So bago tayo mag-start, gusto ko munang batiin natin yung ating bagong member, bagong atin si Kuya Jobert. Yan. Kuya Jobert. Palapalan si Kuya Jobert. Yan. Kamayan po natin si Kuya Jobert. Yan. I-welcome po natin si Kuya Jobert. Yan. So siya po ay taga-Libtong. At kaya po nandyan yan nasarapan sa aming paninda. Yan. So, siya ay Christian talaga, kaya sa Quezon City, but dito siya na-assign sa May Kawayan, so naghahanap siya ng simbahan. Actually, meron sa Libtong sana natin, kaya lang, hindi niya feel, kasi pero sabi ko sa kanya, why don't you try sa TLCFCCI at ito. Salamat Kuya Jobert at sit back and relax. Ayan. At salamat din sa mag-asawang ito. Akala ko magbubuhat to. Akala ko magbubuhat to eh. Ay. Kala ko may bubuhatin natin no container ni Dance eh. Salamat ano. So palakpakan niya muna natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Grabe.
Napaabuti ng Diyos, no? So, lahat ba tayo rito nakakaranas ng pag-aalala? Tama po ba? Eh, syempre naman, abno ka pag hindi ka nag-aalala, hindi ba? Ibig sabihin nag-aalala ka dahil matino ka. Tama. Ang hindi nag-aalala, dalawang tao lang. Yung 6 feet underground sa ilalim ng lupa at saka yung may toyo. Kailan ka naman siguro may toyo. Sabi mo sa katabi mo, may toyo ka. Minsan daw, minsan. Minsan daw. So ito po ating tatalakayin. Ito pagpapatuloy lamang po ng ating tema nakaraan na binanggit ni Bishop na trust in God in your concern. So pinamagatan ko lang na don't worry, God, yan sabi, God has everything under control. Yan. So sininiwala rito na lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. Amen. Di ba ba? Pero naniniwala ka ba na may bagay na kahit kontrolado ng Diyos, ikaw pa rin ang may control? Right? Oh, tama po ba? May control ba tayo sa sarili natin? Wala. Meron? Wala? Meron, mga kapatid. Di ba? Pagka ayaw mo dumulo, hindi ka pupunta eh. May control ka nun. Oh, di ba? Pag gusto mo, may control ka rin. O, hindi mo siya. Ako, maniwala kayo sa akin, may control ako sa inyo eh. O sige, tumayo kayong lahat. Tayo po tayong lahat. O, tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Yan. O, umupo po tayong lahat. O, di ba? Control of speech. Hindi ba? Power of speech yun. Joke. So, anyway, sa ating mong pagpapatuloy ng ating tinatalakay, don't worry, God has everything under control. Tandaan po natin na lahat po ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay ipinahintulot ng ating Panginoon. Kasi pwede naman niya talagang totally overall siya ang may control. Kung ayaw kanyang bigyan ng hangin, wala kang magagawa doon. Kung ipahintulot ng Lord na barahan niyang ugat mong maliliit sa iyong isipan, wala ka rin control doon. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang kumokontrol sa lahat ng bagay kahit nagkamali ka ng desisyon. Di ba? So, kaya may mga pagkakataon, sabi ni Rick Warren, eksperto ang Diyos sa paggawa ng positibo mula sa negatibong bagay. So, meaning, kahit na nagkamali ka ng mga desisyon sa buhay mo, ginagamit pa rin ng Diyos yan sa hinaharap para maging mabuti ka. Amen? So kahit pangit ang nangyari sa sitwasyon mo, kaya pa rin gawin ng Diyos na maging maganda yan. Yan. Ang tanong lang, sana umayon ka sa gustong mangyari ng Panginoon. Amen? Okay? Basahin po natin yung ating teksto sa Matthew chapter 6 verse 25. Yan. Sabi po, tinagalog ko na lang po dahil lahat naman tayo rito, Tagalog. Meron po ba Amerikano rito? May Amerikano po ba rito? May lahing Amerikano? Meron. May bumili sa amin, English ng English eh. How much this? 5 pesos. How about this? 15 pesos. Sabi, English ng English. Kinapa ko yung ilong, pango naman. Pilipino rin pala. Maka-English lang eh, no? Kinapa ko yung ilong eh. Pangurin eh. Parang ako, hindi kasi minsan yung mga ganun tao, no? Hindi naman sinasabi ko may call center, ano? Tama naman din yun. Kaya lang, minsan, akala mo pinanganak sila sa Washington. Oh, hindi na. Yes, oh yeah, good. Hey, daddy, yeah. Sipain kita dyan. Pagkakataon mga ganun. Nako, mga kapatid. Anyway, basahin natin ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Nakikita niyo po ba? Okay. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susutin. Ayan, tingnan niyo maganda. Oh. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, oh, ganda oh. Siguradong bibigyan niya kayo ng pagkain at isusuot. Ganda no? Verse 26, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega.
Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi silang tatrabaho o naghahabi. Next. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito, at sa kabila ng kanyang karangyaan, kung dinadamit na ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Question mark. Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakanin, iinumin, o susutin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam naman ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Verse 33, highlights. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. At ano raw, ibibigay niya ang lahat ng pangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Ano? Yan. Anyway, mga kapatid, sa English po kasi, do not worry about anything. What you will eat, what you will drink. Yung binanggit po doon na worry. Pag sinabi pong worry, ano po ba sa Tagalog ang worry? Pag-aalala, ano pa? Yung kabalisaan, di po ba? Pero tanong mo lang mga kapatid, pag sinabi po bang worry, talaga bang mali na agad? O meron tama rin? Dalawang klase po ang worry. Isang legitimate worry at isang sinful worry. Or legitimate worriness at sinful worriness. Pero yung worry po na binabanggit dyan, sa Griego ay, ang tawag ay merimnao. Ang salita ay merimnao, na ang ibig sabihin ay, which translate to anxiety. It's a combination of two words. Yung merizo, which means mahati, to divide, at nuos, which means the mind o ang isip. So, when we think of worry or anxiety, we know it's divide our mind. So, ibig sabihin, merimnao po kasi yung ginamit sa verse 25 na worry. So, ano po yun? Sinful worriness or legitimate worriness? Taas po ang kamay ng legitimate worriness. Simple worriness. Wala rin. Gitna na lang. Talaga kanya. Simple worries, so sabihin, makasalanang pag-aalala. Kapatid, yung kasing binabanggit ng Panginoon, doon yan sa sa Sermon of the Mount, sa Beatitude. So, huwag kayong mag-alala. Ang tinutukoy kasi na huwag kayong mag-alala doon ay yung sa mga bagay sa mundo na ito. Things to this life. So, ngayon mga kapatid, meron naman kasing legitimate na worry o lehitimong pag-aalala na tama na hindi naman kayo nagkakasala. For example, nag-asawa ka, nagkaroon kayo ng anak. Eh syempre, mga kapatid, hindi ka ba nag-aalala kung wala kayo papakain diyan? Tama, mali? Oo, tama yun, hindi ba? So, nag-aalala ka ng tama. Dahil kailangan mong buhayin yung pamilya mo. Di ba, kuya? No? Mga anak na si ate, oh. O, syempre, mag-aalala si kuya. Magkano panganak ngayon? Di ba? Nung araw, panganak sa amin, hilot lang ni Ate Rosie, okay, nanganak na pinanganak na si Paris. Tapos si Yulay, pinanganak din sa Malolos naman. Ang halaga lang ni Yulay, 800 pesos. Yung mga panahon Ganon din si Lydia. Si Brave, ganon din. Si Brave, libre lahat. Kasi nga, may PhilHealth. Pero, yun nga mga kapatid, marami tayong mga worriness na kailangan maintindihan natin. Baka mamaya, ang worriness natin, iniisip natin, puro pagkakamali lang. Hindi po. Natural na kailangan mag-alala tayo. So, syempre, hinahanap mo yung anak mo, umalis sa bahay. Legitimate worriness o sinful worriness?
Legitimate worriness yun mga kapatid. Dahil tatay ka, nanay ka, hahanapin mo yung anak mo. Hindi ba? Aso nyo nga, hinahanap nyo. Mukhang aso nga, hinahanap nyo. Di ba? So, hinahanap talaga natin. Yun ang mga legitimate worriness na talagang meron tayong mga tao. Tama po. Di ba? Nag-aalala tayo sa, siyempre, kailangan itong buwan na to magbabayad tayo ng bahay. So, yung legitimate worriness, itinutulak ka nito para maging disiplinado at kumilos para maresolba yung problemang inaalala mo. So, doon ngayon papasok ang Diyos. Doon ka ngayon sasamahan ng Panginoon sa legitimate worriness na yun, sasamahan ka niya. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kayong mag-alala. Kung binigyan kayo ng buhay, bibigyan kayo din ng Diyos ng makakain at isusuot. Bibigyan ka ng Diyos ng pambayad ng Meralco at ng tubig. Amen? Oh. Kaya lang naman tayo napuputulan minsan, ang discipline life. Inuuna pa natin kung minsan ay, aminin natin, pare-pareho tayo. Mas nauna pa minsan ang social life. Di ba? Mas marami pa tayong load. Ay, bayaran na pala. Teka muna, nakalimutan ko. Di ba? Kaya, ano yun, nakakagulat. Nakakagulat yun. Ay, due date na pala. Shopping ka pa ng shopping. May mga pagkakataon gano'n, no? Yung place order ka ng place order, sunod-sunod dumarating sa inyo. Ha? Place order na naman, kabisado na kayo ng kapitbahay. Alam si yan, sigurado. Wala namang masama mga kapatid, pero always take balance yan. Ayan, legitimate worriness and sinful worriness. Meron namang sinful worriness. Baka mahuli tayo ng misis ko. Sinful worriness yun. Lalo na sa mga lalaki, mga gwapo. Lalo yung mga nagtatrabaho sa, kapatid, huwag nyo na akong paglakuan sa trabaho, sa opisina. Naku, syempre, lalo na, yung main man ka sa trabaho. May mga darating na bagong casual, mga babae. Ako, Diyos ko po. Syempre, sa mga boss. Oh, sir. Yes, sir. Ngingitihan ka ng mabuti. Wow. Eto na ngayon. Nakatawa si Kuya Raymark. Hindi nga mga kapatid. May mga pagkakataon po gano'n sa buhay po natin. Kaya be careful. Be watchful po tayo. Ayan. Para hindi po tayo nalalagay sa isang sinful worriness. So, alam mo naman na magkakasakit ka dyan, huwag mong papasukin yung isang bagay na ganyan. Amen? So ngayon, bakit po nais ng Panginoon na maialis tayo o umiwas tayo sa sinful worriness? Yan. So, meron po tayong 6 reasons why Jesus doesn't want us to worry. Yan. Meron tayong 6. Bali, bukas po tayo na umaga uuwi. Meron pong pagkain dyan. Wala nang uwihan ngayon. Baboy. Joke lang. Taas mo nga yung kanang kamay mo. Taas mo yung kanang kamay mo, bilis. Yan, taas mo. Yan. Tapos tumingin ka sa katabi mo. Kapatid, pag nakakatulog ako, sampalin mo ako. Okay. Anyway, 6 reasons why Jesus doesn't want us to worry. Okay, number 1. Huwag na natin patagalin kasi patatapos na tayo. Alas 11 na po, 11:05, tapos na tayo. Number 1, worry steal your joy. Yun daw, pagkabalisa, inaagaw yung kasiyahan mo, kagalakan mo. Yung hindi ka na makapagsaya, kasi iniisip mo na lang lagi, ano kakainin namin bukas? Bakit hindi ako nagtrabaho? Bakit hindi ako nagtinda? Ano na mangyayari sa buhay namin? Wala nga ng panahon, kapatid. Wala na kayong panahon na mag-usap na mag-asawa. Kasi yung isang overtime, papasok ng alas 10 ng gabi. Tapos ikaw naman, papasok ng alas 6 ng umaga. Nagaganyanan lang kayo. Masaya ba yun? Hindi mo pwedeng, Mrs., tumahimik ka muna rito, ha? Lalaki ko. Ako magpo-provide. Tutulungan tayo ni Lord. Wow. Meron bang gano'n, mga kapatid dito? Nasabi nila,
Ngayon ika hindi na ikauso yung lalaki lang ang nagtatrabaho, kailangan ika, babae lang, pati babae nagtatrabaho. Hindi ko naman kinokontra yun mga kapatid. Kaya lang, minsan nasisira yung cycle talaga ng buhay pamilya. Right? Di totoo lang mga kapatid. Nag-anak tayo, pamilya tayo, tapos may mga anak tayo. Ngayon, nakatingin tayo. Kaya hindi pala kasya. Gagawin natin, magaling ka na ba? Kapapakanak lang yan. Hindi ka na si kuya, Grabe, magaling ka na ba? Bakit? Pumasok ka na? Diba, di ba, kapatid? Tapos yung baby mo, iiwanan mo sa probinsya, sa nanay mo. Yung nanay mo, asang-asa na, anak, pagpapahingin mo ba ako? Ay, pinag-aral kita. Nagtrabaho ka. Ano nangyari? Ba't nilagyan mo kami ng sanggululi? Di ba? Akala ko pera eh. Mukhang pagkakagasta na naman ng pera to. Hindi ko naman sinasabing maliin mga kapatid. Ang punto ko lang, make it plan. Kung tayo halimbawa napunta tayo sa buhay mag-aasawa ka, make it plan. So, huwag nyo na akong gayahin na si Ate Ina, pinakasalan ko, Buddhist na. Simbahan. So, kami mag-asawa kasi, talagang simula noon, hindi ko pinagtrabaho yan, si Ate Ina. Meron pala, may 6 months. 6 months sa SJR, nagtrabaho. Pero liban doon, hindi ko na pinagtrabaho. At talagang tsinaga po namin, imagine mo, 228 lang ang sweldo ko. Naging 285, naging 300, naging 350. Apat na yung anak ko, 350 pa. Uwi nag-resign ako Nagkakagutom na diba? Resign So, kaya ginawa ko, nag-resign. Magtinda kami. Magkasama kami mag-asawa sa hanap buhay since 2019. Ayan. So, tataba ng mga anak namin, sa Siyula. Laki ng mukha, para may siopaw yun. Ayun pala. Sorry. Kala ko absent Hindi ka pala. Anyway, worry is still your joy, sabi ng John chapter 10, verse 10, Satan, what? Comes only to kill, to steal, and to destroy. But sabi ni Jesus, but I come to give, number 1 is life. Number 2 is joy. And number 3 is abundant life. Yun yung ikinamatay ng Panginoong Jesucristo natin nandun sa 3 bagay na yun, mga kapatid. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng tunay na kagalakan, at bigyan tayo ng masayang pamumuhay. Kaya lang po, mga kapatid, naaagaw ni Satan because of worriness in our surroundings, sa paligid po natin. Tama po? May mga pagkakataon po, maraming pagkakataon po sa buhay natin, nakakaligtaan po nating maging masaya. Kasi puro ka na lang trabaho. Kasi puro ka na lang negosyo. Nakakalimutan nyo na mag-usap mag-asawa. Nakakalimutan mo nang kausapin yung mga anak mo. Nakakalimutan nyo nang mag-date. Nakakalimutan nyo nang palakpakan. Kayong dalawa. Di ba? Clap your hand. Kayong dalawa. Di ba? O ba natatawa kayo, puro kayo pagod Di ba? Wala nang natira sa inyong dalawa, kundi puro pagkapagod. Wala na tayong panahon sa salita ng Diyos. Wala na tayong panahon makipag-uusap sa Panginoon at tanungin, Lord, okay pa ba ako? Wala ka na rin panahon para makipag-saya sa mga kapatid. May share naman yung kalakasan mo. Ma-share naman nila yung kalakasan nila sa iyo because you are so busy. Because what? You are so worried in many things in life. Right? Amen po? So, anong pahin ng Panginoon? Do not be worried. Yeah. And number 2, worry choke the word of God in our life. Yun daw pag-aalala, pagkabalisa, sinasakalang salita ng Diyos sa ating buhay. Matthew chapter 13 verse 7 ay pangalan ko na ito dati. Ano yung 4 na uri ng tagapakinig?
So yung ikatlo doon, tumubo sana ang salita ng Diyos sa buhay niya. Kaya lang, ininis ng dawag. Ininis ng mga nakapaligid sa mundo. Ininis ng mga kung ano-anong mga abobot sa buhay. Kaya ang salita ng Diyos, hindi na tumubo ng gusto, hindi na namunga. Hindi na lumago. Hindi na nagbunga. Hanggang tubo na lang. Kumusta po tayo mga kapatid? Nasaan po tayo? Ikaw po ba yan? Ako po ba yan? Tayo po ba yan? Kumusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Kumusta po ang salita ng Diyos? Nakaka-penetrate pa po ba sa buhay natin? Nagbubunga pa po ba sa buhay natin ang salita ng Diyos? Nakikita po ba? Wala namang masama mag-acquire ng knowledge. That is good. But make sure na magiging fruit bearer yan. Fruit bearing. Yun ang mahalaga mga kapatid. Makita po sa buhay natin yung bunga ng salita ng Diyos. Kainahunan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, pag-uunawaan. Ha? Pagtsatsaga kay kuya. Amen. Amen. Di ba? Pagpapatawad. Right? Dapat nagbubunga po sa atin yon. Every Sunday, dumadalo tayo, pinipreach ng salita ng Diyos. Kamusta po yung nakaaway mo ng isang araw? Pinatawad mo na ba? Yung pinag-chat sa'yo? Bayaran mo na yung utang mo. Di ba? Tapos yung nag-post sa'yo. Ito ang Patience ka na ba? O naiinip ka na? Sana nagbubunga yung salita ng Diyos sa didinig natin every Sunday nandito tayo. Amen? Okay, play po natin yon. Number 3. Worry produce complaining. Sa Tagalog na complaining, Yung tamang 6. galing talaga ni Ate Helen. Mamaya para dalawa. Complaining. Worry produce complaining. Ang pag-aalala, pagkakabalisa, ito mga kapatid, nagpuproduce sa'yo ng puro kareklamo. Luke chapter 10 verse 41-42. Sabi ni Lord, Marta, agoy! Abala ka sa buhay na ito. Isa lang naman ang mahalaga. Tingnan mo si Maria, nakikinig lang ng salita ng Diyos. At ito ang nararapat. Pero ikaw kung ano-ano ang ginagawa mo sa buhay, alala ka, balisang-balisa ka, nagre-reklamo ka na. Lord, tingnan nyo nga si Maria, ayaw ako tulungan dito Pinaghahanda ko na nga kayo Tawag pa akong tulungan. Sus, Ginoo, Marta, sinabi ko na sa iyo huwag kang mag-alala. Busy ka sa maraming bagay. Isa lang naman ang mahalaga, ang makinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Actually, si Lord din nag-aalala kay Marta yung pag-aalala ni Lord, legitimate. Kasi pag hindi ito nakinig ang Marta sa mga sinasabi ni Lord, eto yun. Wala tayong napapakinggan. Wala siyang napakinggan, kundi puro maging busy na lang. So maraming tao, nangyayari. Pag dumadating na sa magulot takbo ng buhay, sisisi na ang Diyos. Kita mo na. Ano ba kasalanan ni Lord? Inaaya kang umatin sa gawain, ayaw mo. Tapos pag nagka-problema ka, eto na. Kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit ako ganito? Nek mo, pinili mo yan. Naaya ka ni Lord, di ayaw mo. Sinabi lang umatin ka ng Bible study, ayaw mo pa rin. Pagka may birthday, nagpapapansin ka pa. Ay, may birthday ba dyan? Ang ganda, di ba, no? Sa Bible, parang silaw na silaw ka. Pagka sa Red Horse, kitang-kita. Wala na ba tayo dyan? Pre, birthday mo ba? Gano'n. Di ba ba, no? Di, totoo lang, realidad ang buhay, mga kapatid.
Paglagay ka ng isang malamig na Red Horse dyan, tapos tabihan mo ng Bible, tingnan natin kung sino na mawawala. Mga kapatid, minsan ako bilang tao eh. Siyempre, matagal na akong hindi umiinom eh. Eh, dun sa may, pinupunta ko kila Kuya Romeo. Sa may padaan sa may parang tunnel. Nakakita, malamig na Red Horse. Napahinto talaga ako. Tapos na ako, Rad, morning. Anyway, mga kapatid, nagko-complain na po tayo sa buhay po natin. Nagre-reklamo na po tayo kapag po puro tayo pag-aalala, nauwi tayo sa ganung mga bahay. Hindi naman po dapat ganun, mga kapatid. Iwasan po natin yung ganung pagko-complain kasi po, encouragement ng Panginoon eh. Do not be worried. Hindi naman sinabi ni Lord na teka mo na, Martha, pagdating ko dyan paghanda mo ko ng wala naman sinasabi si Lord eh. Kaya si Martha kasi, larawan ng isang hospitality person. Yan, yung bang pag may bisita, di ba? Pag may bisita, yung, ganun ba kayo sa bahay nyo, pag may bisita dumarating, sige. O yung pag may bisita dumarating, tinatakpan nyo kagad yung ulam. Diyos, ito na naman ito. Meron kaming gano'n, bisita. Pag dumating, tinatakpan ko na kagad yung pinggan namin. Araw-araw na lang eh. Busita eh. Sino yan? Si ano po? Ito, takpan nyo, bilis mo. Pero ito lang po tayo po bilang, syempre pagka tayo pupunta sa mga bahay, at lalo na ikaw may dignity, may credibility ka, may integrity ka, syempre, kapatid, sigurado paghahanda ka ng mga tao. Paghahanda ka ng pupuntahan nyo. Pero pag ikaw yung talagang kapal gums, makapal pa sa gumay mukha mo, padlock kay pinto pag nakita ka. Next, number 4, worry means lack of faith. Yan. So, yun naman talaga pinakasentro eh. Kaya ka naman talaga nag-aalala, wala kang pananampalataya sa Panginoon na ipoprovide niya yung inaalala mo. Right? O, kaya nga itong diyan sa Matthew chapter 14, verse 29 to 30, si Pedro. So, natandaan niyo ba yung mga kapatid? Nang si Lord, nandun sa dulo ng bangka, natutulog. So, binabayo ng matinding hangin at sila, alalang-alala na. Lulubog na tayo. Lord, ano nangyari? Nandiyan ka, Lord eh. Si Lord, ano ba? Tutulog eh. Ano nangyari? Lulubog na po tayo, lulubog na. Tumigil ka! Magyo! Di ba? Si Lord pa na sinaway yung bagyo, tumigil ka. Hindi tao yun eh. Si Lord naging tao din siya, di ba? Sa galit niya, sa buwisit niya sa mga alagad, tumigil ka! Tumigil kayo! Naaalala nyo, nandito ako sa bangka nyo eh. Katakatabi nyo ako eh. Tapos nag-aalala kayo. Nalulubog. Paano lulubog? Ako may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Right? Nare-recognize mo ba ang Diyos? Kasama mo ba sa ang Diyos sa bangka ng iyong mga problema? Kasama mo ba siya kapag ikay humaharap sa mga hamon ng buhay, sa mga alon ng buhay, iniimbitahan mo ba siya? Nandun ba siya sa dulo ng bangka ninyo? O ikaw lang sa bangka mo mag-isa, ay lulubog ka nga. Right, mga batid? Bulay-bulayin po natin yun. Kumusta po kapag po tayo humarap sa hamon ng buhay? Nagwo-worry ba kaagad tayo? O ine-exercise natin yung pananampalataya galing sa biyaya ng Panginoon? Amen? O, tatapos na tayo. Mabilis ka agad eh. Diba? Jolo, naghanda ka ba ng pinahanda ko? Okay, maya-maya na dyan ka lang. Easy ka lang. Ay! Delay. Asan na ako? Number na tayo.
Number 5. Okay, number 5. Number 5. Worry affects person physically. Yan. Kapag nag-aalala ka na, alam mo yung parang pagka nag-aalala ka, hindi ka makakain. Sino nakaranas ng ganun? Yung, hindi ako makakain eh. Bakit ba? Inaalala ko kasi yung si ano eh. Ano ba nangyari? Gusto raw magpakasal eh. Bakit tayo may pakasal? Kanino ba? Gusto magpakasal kay Romel eh. Ba't tayo may pakasal? Lalaki rin anak ko eh. Paano yung mapakasal? Bading pala, no? Diba? Nag-aalala, hindi siya makakain. Minsan may mga ganun mga worry sa buhay po natin. Yung mister mo, hindi pa dumarating, alalang-alala ka na. Kasi nga, umuulan. Nasa daan. Hindi pa dumarating, hindi mo makontak. Yung pala, kumakain sa restaurant. Salawal. Di ba? Eksama po yun, may mga pagkakataon gano'n sa buhay po natin. Yung pong ating physical, sabi po ng Proverbs 12:25, anxiety in a man's heart weigh it down, but a good encouraging word makes it glad. So yung bumabagsak po yung ating kalagayan kapag po tayo nasa worriness. Ang dulo po niyan, minsan patig. Sobrang pagod. Sa pag-aalala mo, sa kinabukasan, ayaw mo ng pahinga, pura ka OT. Right? Pura ka OT. Amen po. Nangyayari, ka-OT. Ayun. Nagpunta na sa PGH. Nag-OT rin doon. Alam niyo po ba na basic na trabaho lamang ng isang tao ay 8 oras? Kaya nga po ginagawa ng mga company, yung mga matatalinong company, iba ang payment sa overtime. Tama? Pagka kasi overtime, lalampas yun sa itinakdang oras na capacity lamang ng isang taong nagtatrabaho. So, mag-release uli yung tao na ito o empleyado na ito ng another lakas na 4 na oras para makatrabaho uli. So, tatapatan naman ngayon ng company ng overtime. Yan. At syempre, mas malaki ang overtime. At dahil karaniwan, mga bata pa, malalakas pa, kagaya ko nung araw, walang uwian sa amin. Overtime, masarap overtime, night differential, di ba? Ang laki, alam mo yung pagdating ng 15, sumusweldo ka ng 8,000, 9,000 yung mga panahon na yon. Ngayon ka, subukan mo mag-overtime ngayon ng 12 oras. Tirik na yung mata mo eh. Ano ka ba pare? Overtime. Di ba? O malaki ang bayad ngayon, di ba? So, ano nangyayari? Hindi ang papabayaan mo na unbalance naman yung katawan mo. Yung katawan natin, nawawala naman sa wiso. Ang tulog dapat natin, gabi, pero natutulog tayo sa umaga. Magulo, mainit sa umaga. Hindi ka makatulog ng mabuti. Ngayon, magigising ka ng pagpanggabi ka. Magigising ka ng alas 6 ng hapon. O alas 6 ang pasok mo, 6 to 6. Gigising ka na alas 4. Uunat ka ng konti, kakain. Ayun na naman, nag-ready ka na naman. Papasok ka na naman, 12 hours. Mga kapatid, di ko sinasabing masama yun, ha? Di ko sinasabing mali kasi kailangan natin talaga na mabuhay. Kailangan talaga natin kumita. Pero pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, balansin mo yung takbo ng buhay mo. Baka mamaya, yung ka-OT natin, pang PGH lang natin. Right? Di ba ba? Hawak mo ba buhay mo? Hawak mo ba ang iyong kalusugan? May control ka ba dyan? So we need to be balanced in life, mga kapatid. Pag hindi tayo naging balances sa lahat ng ginagawa natin, tatagibang mga kapatid, malalagay tayo sa alanganin. Kaya nga, kung wala tayong pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday or every midweek, mga kapatid, isang linggo, subukan mo ang kausap, puro mga taong wala sa Diyos, na walang panahon sa salita ng Diyos, ganun ka na rin. Hindi ka na makakabalanse. Susunod at susunod ka na rin sa kanila.
Sa takbo ng kalakaran nila, ganun ka na rin mangyayari sa'yo. Kaya nag-o-offer ang Panginoon? 6 days. Isang araw para sa Kanya. Para Number 1, sumamba ka. Pangalawa, mag-receive ka ng Kanyang salita. Una, siya ang magre-receive ng pagsamba mo. Pangalawa, ikaw naman ang re-receive ng Kanyang salita. So ang come out nito? Di ba? Para sa atin din naman. Nais ng Panginoon, umayos ang buhay natin pare-pareho. Maintindihan natin na ang napakahalaga natin sa Kanya. Napakataas ang value mo. Kaya huwag nating sagsagin ang buhay natin dito lamang sa buhay na ito. Ano sabi ng Biblia? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa, mga kapatid. Remember, may kabilang buhay. May susunod na buhay. At itong ginagawa natin dito, magre-resulta ito sa hinaharap. Kaya hanggat may panahon ka, lingapin mo ang Panginoon, kapatid. Salamat sa inyo, nakarating, nakadalo. Ito sila ate. 4th time na ba, ate? 3rd time na. Salamat sa Diyos, palakpakan natin. Diba? Si Kuya Jobert, naghanap. Si Ate Marlene, pangalawang beses nang umatin. Diba? Si ate uma-absent pa. O, di sinasabi umabsent kaya Di ko naman sinasabi na So, ang punto lang natin, mga kapatid, kung naglalaan po tayo ng salita ng Diyos, nakakabalansi ka sa buhay, pati sa mga nadidinig mo, nasasala mo ngayon. Teka. Parang mali ata yun, Yan. So, bakit? Ang Diyos nagbibigay ng wisdom sa atin every Sunday, every prayer meeting, every midweek service, yung mga cell group natin, nagpapahiwatig, nagbibigay ang Diyos ng instruction para sa'yo. Napapaalalahanan tayo. Amen? Last, but not the least, worry makes you, impatience. Ayan na. Napaka-mainipin natin, Pero, totoo naman, mga kapatid, mainip ka rin talaga, Tapos pagka kinumpara mo yung sarili mo sa iba, maiinip ka nga. Lord, bakit yung mga yun? Ang bilis yumaman. Parehas na naman kami masipag. No? Natatanong mo ba yun minsan? Lord, kailan kaya? Kailan po kaya, Panginoon, makakahigop ng nilaga? Puro tuyo na lang to, Di ba? Huwag tayo mainip, mga kapatid. Ano ang sabi ng Psalms 37 verse 34? Don't be impatient. Huwag ka raw mainip for the Lord to act. Huwag kang mainip sa gagawin ng Panginoon. Sabi niyan, keep traveling steadily along this pathway, and in due season will honor you with every blessing. Diba? Ang ganda, And you will see the wicked destroyed. Yan. Huwag ka daw tayong maubusan ng pasensya. Huwag tayong maghintay. Huwag tayong mainip sa gagawin ng Diyos. Dahil sa tamang panahon, i-honor ka niya. Lahat ng pagsisikap mo, lahat ng pagtsatsaga mo, may mangyayari. Ibe-bless ng Lord yan. Kaya lang ang kondisyon, anong sabi? Keep traveling steadily. Huwag naman yung tuod, steadily, tuod ka na lang ganyan. Ibig sabihin, magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa paglakad, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, magpatuloy ka sa tamang ginagawa mo, and then, along His pathway, and in due season, He will honor you. Amen? With every blessing. Kami mag-asawa, nagsisikap kami. Hindi madali ang dinadaanan namin, kapatid. Kung worriness lang naman ang pag-uusapan, may karapatan kami mag-worry. Bakit? Wala nga kami sariling bahay. Tapos yung bahay namin yung binebenta. Paano gagawin mo namin? Tapos may anak ako, nag-aaral kami, 4. Isang kolehiyo, 2 high school, 1 elementary. Hala nga. Sino hindi magwo-worry nun? Di ba?
Pero, hindi ako magpapadala sa worry. Tuloy-tuloy lang kami. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon? Balik tayo sa text natin. Do not worry. Huwag kayong ano sabi ron? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Ano ang inyong kakainin, ano ang inumin, o ano ang susutin. Dahil, ito gustong-gusto ko talaga kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusot. Ibig sabihin, may katiyakan tayo na ikaw ay binuhay ng Diyos, humihinga ka ngayon, huwag kang mag-alala, may ipinrovide na ang Diyos para sa iyo. Amen? Galaw-galaw lang mga kapatid. Makikisama tayo, makikiayon tayo sa gustong nangyari ng Panginoon. Okay, sige anak, nagugutom ka. Okay, eto, trabaho, bibigyan kita ng work. Gandahan mo galingan mo sasamahan kita dyan. So, hindi po pwedeng tuod lang tayo. Hindi pwedeng ganyan lang tayo. Hindi po pwede po yung ganon. Ang sinasamahan ng Panginoon, mayroong pagkilos. Amen po. Hindi tayo umaasa sa iba. Amen. Kasi meron tayong Diyos na inaasahan na gumarantya dahil bibigyan ko kayo ng siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at susunod. Ibig sabihin, dahil kung binigyan ko kayo ng buhay, dahil binigyan ko kayo ng buhay ng Diyos, ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Meaning to say, ang gulo-gulo, ang gulo Meaning to say, mga kapatid, simple lang. Do not be worried. Gawa ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Pumasok ka lang sa trabaho. Magtinda lang tayo. Pero, huwag mong kakalimutan. May inilaan din ang Diyos na panahon. Para tayo magkasama-sama, para tayo ay magkapalakasan, magbigayan ng pag-asa, makapag-share ng kalakasan mo, makapag-share ng kaalaman mo, makapag-share ng milk tea. Pero na yun. Di ba? Yan po ang nais ng Panginoon. So, nag-aalala ka pa ba? Panatag mo sarili mo. Pare-pareho lang tayo mga kapatid, wala tayong pagkakaiba. Sundin mo lang yung life cycle na ibinigay ng Panginoon. Trust in Him, go, work, and God will provide for you. Amen? Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay! So, kaya huwag po tayong mahilig sa ating buhay. Sabi po ng kanta ni Ted Ito. Sino nakakilala kay Ted Ito? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan ay di hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Tayo po tayo! Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Verse 1! And hallelujah!
Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mailip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan ay di hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Come on! Ang kailangan mo, tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta maghintay ka lamang. Yes, O Lord, hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord. Salamat sa maikling mensahe na ito sa ibigay mo sa amin, Ama. Na Lord, minsan talaga po nag-aalala po kami sa buhay po namin. May mga pagkakataon, naiiyak, naluluha kami dahil parang wala nang tutulong sa amin, Lord eh. May mga pagkakataon, aatras na kami. Pero Lord, sa mensahe na ito ngayon, sinabi mo, do not be worried. Huwag kaming mag-alala sa kung ano-ano man ang kakanin namin o ano man ang daramitin namin. Ang mahalaga, Panginoon, ay nariyan kayo. Hinarantyahan mo, Panginoon, na kami pinagbinigyan mo ng buhay, siguradong kami mabubuhay. At salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, kaya kami nananatiling buhay. Hindi po sa amin, Panginoon, dahil kami magagaling, masisipag. Hindi po dahil sa kami malalakas, kundi Lord, dahil lamang sa iyong grasya. Kaya kami nakatutuloy, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami laging maghintay, matyaga, maging patient sa bawat takbo ng buhay po namin. Huwag naman po kaming susuko, Lord. Palakasin niyo po kami, Panginoon. At huwag minsan, Panginoon, hindi po namin maintindihan ang takbo ng buhay. Paunawa niyo naman sa amin, Lord. Kasi ikaw lamang po, Panginoon, ang siya nagbibigay ng kaliwanagan sa isipan namin. Yes, Lord, may mata kami na malinaw. Ngunit kung ang mata namin, Panginoon, na hindi na orient sa mata mo, hindi namin makikita ang tunay na liwanag, Panginoon, sa buhay po namin. Kahit labis po kami, Ama, na nagpapasalamat, humihiling sa iyo ng pagsama sa aming buhay sa bawat araw, Panginoon. Hindi po namin alam at hindi po namin batid ang mangyayaring kinabukasan. Wala po kaming kontrol, Panginoon. Ang totoo, ikaw lang ang may kontrol. Kahit kami po, Ama, ay lubos na lumalapit sa iyo. Lubos po kami nagtitiwala sa iyong kabutihan, Panginoon. Nakasandal po ang aming buhay. Pasensya na po kayo, Lord. Kung minsan wala kaming time, wala kaming oras. Kung minsan, Panginoon, akala namin ang haba-haba pa ng buhay namin. Kung minsan akala po namin okay pa kami. Kung minsan, Panginoon, akala namin itong ginagawa namin para sa pamilya naman, para sa pamilya. Pero Lord, wala na kaming panahon sa iyo, Lord. Na kung saan pagdating ng buhay, pagdating ng araw, Panginoon, haharap kami pare-pareho sa iyo. Yet, Lord, Panginoon, lagi niyo po kaming paalahanan na every morning na magigising po kami. Every morning na magigising po kami, Lord, ikaw ang aming iniisip, Panginoon. Minsan po, Lord, sinasabi po namin, hindi ka na namin mahal. Hindi nyo kami mahal, Panginoon. Pero, Panginoon, every moment sa aming buhay, nagkakape kami, kumakain kami, uminom kami ng tubig, may sinasabi ka. Mahal mo kami.
Mahal mo kami. Mahal kita, anak. Mahal kita. Kaya't ang nais po namin, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. Makilala ka ng lubusan, maunawaan ang biyayang binigay mo sa amin, Panginoon. Magpaalalim rito, Panginoon, nang sa gayon hindi na kami mawalay sa pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. We thank you, O God, Panginoon. Salamat po sa napakalaking pagmamahal sa amin na kahit hindi kami kaibig-ibig, tinatagpo mo kami, Panginoon. Kahit marami kami pagkukulang at mga pagkakamali, Lord, ni minsan hindi kami nakarinig ng sumbat. Hindi kagaya namin, Panginoon. Na kung may nagkamali, sinusumbatan na kagad namin. Pero Lord, iba ka. Ibang-iba ka. Ikaw ang Diyos na mas pinaiiral ang pagmamahal. Mas pinaiiral ang pag-ibig. At salamat po, mahal na Panginoon. Salamat po sa umagang ito na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng kalakasan. Salamat po sa mga narito, Panginoon, naglalaan ng panahon sa iyo. Yung minamahal ka, Lord, dalangin po namin. Dalangin ko po sa kabuuan, Panginoon. Na Lord, maging seryoso kami sa pagmamahal sa iyo. Huwag lamang kaming parang nagsisimba na parang linggo lang, para lang matanggal ang guilty feeling, kaya kami umaattend. Kundi Lord, Panginoon, maluto yung relasyon po natin. Maluto po yung relasyon po namin sa iyo. Maging maayos, Lord. Kasi yan lang naman po ang magtatagal sa kabilang buhay. Yan lamang po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, God, Panginoon. Salamat po. Lord, sa oras mo ito, ang bawat isa po, Panginoon, bawat nakinig, bawat naging attentive, nakita ko, Panginoon, yung puso nila. Lord, ibaba mo po sa amin, Panginoon, ang kapayapaan. Kapayapaan mo, Panginoon. Yung kapanatagan mo, Panginoon. Yung kakalmahan mo, Panginoon. Lord, ipadama niyo po sa amin. Maranasan nawa po namin ngayong linggo na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami this week, Panginoon. At muli, Lord, sa darating na linggo, nawa magkita-kita muli kami, Panginoon. May kasama ng isa kasi naunawaan niya na sa simbahan, may malaking pag-asa. Lord, salamat, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Muli, Panginoon, sa umaga ito, kami po ay sama-sama nagbabalik, Panginoon, na mataas na papuri, parangal at pagdakila sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Ako po tayo, mga kapatid. Amen.